Ipulin po ang Diyos sa tanghaling ito. Batiin natin yung ating mga katabi, sabihin na natin, ang ganda mo ngayon sa harapan ng Diyos. Sabihin po natin. Ang ganda mo ngayon sa harapan ng Diyos. Ang pogi mo na Ayun. Isang ganda ko raw, yung naging bakla. Magandang lalaki, ibig sabihin. Gandang lalaki. So sa harapan ng Diyos, tayo pong lahat ay maganda, no? Wapo, maganda. Kaya, sabi nga po dahil po sa biyaya niya sa atin. Lalo na po yung ating puso, no? Yun po ang kailangan, kailangan beautiful heart, di ba? So, muli po, good morning sa atin dahil parang morning pa rin yung klima, no? So, para alam nyo lang, pumapatak na po ng 9 degrees, tsaka 10 degrees sa Cordillera, no? So, lalo na po sa Baguio City, kaya ngayon pong weekend, napansin nyo, parang walang masyadong tao. Nag-akyatan sa Baguio. Nandoon ang marami, no? Kaya yung mga hindi po makakaakyat, malamig naman dito sa Patag, no? Malamig naman, sabi nga po, may nagsabi po no, sa Benguet, doon sa Atok, sabi, yung mga aakyat po dito, magbaon na po kayo ng gamot. Kasi baka yung iba, tita, di ba gusto malamig? Magpa-doktor daw. Yung pala, pagdating doon, hindi naman pala kaya, di ba? Yung pala, mahika. Opo, may hika, may asthma, baka tamaan ka pa ng ano, yun nga po, baka mahina ang baga, kaya ako, minsan mahina din ang baga ako may panahon, no? Kaya sa mga gusto pong pumunta, meron pa pong pag-asa, no? Hanggang February po kayo lamig. Yes. May flower festival pala, pero gusto ko Meron pa, no? So, Malamig pa rin, kagabi. Malamig pa. Di ba, kanina umaga malamig din? Malamig din. So, salamat sa Diyos, no? Kasi nararanasan natin yung amihan na malamig-lamig po, no? Pero pagdating ng summer, tita, humanda na tayo. Nag-init na. Ayan, no? Sa summer po, alam naman natin, sobrang init, no? Kaya kailangan sa malamig handa tayo, lalo na ngayon paparating na yung summer, no? Medyo pag-apak-apak na ng March yan, tita, medyo mainit na, no? Pag summer po ba, di ba, minsan lumalabas tayo, di ba? Naghahanap tayo ng malamig na lugar. So, pag-pray natin mga kapatid na itong mga darating na buwan, mula po ngayong January, no, malapit na po magtapos, tayo po ay i-blessed ng Diyos. Sa taong ito, no, na we are looking forward po sa mga blessings sa atin ng Diyos. Higit po yung ating dapat gawin din sa Diyos, maglingkod po tayo ng tapat sa Kanya. Amen po ba ron, no? So, kailangan ang mga anak ng Diyos ay nagsiserve, no, sa Diyos. Kasi magsiserve tayo sa langit pagdating natin doon, no? Dito tayo nagpa-practice sa lupa. Alam niyo po ba yun? Lahat ng ginagawa natin sa lupa kasi preparation yun sa langit, no? Preparation din po yan sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa mundo. So, sino po ba yung aatasan ng Diyos? Siyempre, sino pa ba? Yung kanyang mga anak. So, let us pray mga kapatid, tayo po'y manalangin muli. Dakilang Ama, samahan niyo kami sa huling Sunday na ito ng January, ngayong 2026. And we are asking, Father God, no, sa nagdaang mga linggo, mga araw, na sa lahat ng oras kasama namin kayo, hindi niyo kami pinapabayaan. Ang inyo pong paningin ay nasa amin. Ama, salamat dahil napakahalaga po namin sa inyo. Kahit hindi kami deserving, kahit hindi po kami karapat-dapat, ang inyo pong habag ay inyo pong ibinigay sa amin. Kaya Ama, nawa, palitan namin ito ng pag-ibig, ng paglilingkod, ng pagsunod sa inyo. Dahil Ama, ito po ang pagbabalik namin ng pag-ibig sa inyo. At naniniwala kami, Ama, na ang Holy Spirit na nasa amin, ang siyang naglilid sa amin para kayo po'y paglingkuran. Kaya Ama, salamat sa tahanang ito. Napatuloy po ninyong kinakasangkapan sila Tito Romy para maging bukas sa inyo pong gawain. Ang tahanang ito ang may pinalaga din namin para magdaos kami dito ng paglilingkod sa inyo. I-bless niyo pong patuloy, Tito Romy po, Tita Mirna, ang kanila pong
pisikal na pangangatawan, higit ang kanilang pananampalataya. Palakasin ko sila. Ganon din po ang kanilang mga anak. Ama, panalangin namin sa araw na ito, magsalita kayo sa aming kalagitnaan. Ito ang aming panalangin, Ama. Kayo po'y magpahayag sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, tayo po'y tumayo, mga kapatid, sa pagbasa po ng mabuting balita. Basahin ko po itong 8 verses sa ating mga Bible sa Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Babasahin po natin mula sa verse 41. Lucas 12, mula verse 41 hanggang 48. So ito po ang nakasulat. Sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo ba ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sinabi ng Panginoon, sino ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Sabi ng verse 43, itong nakasulat, mapalad ang aliping yon kung siya'y maaabutan ng kanyang Panginoon na tapat ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa Kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung sabihin ng alipin sa kanyang puso, ang pagdating ng Panginoon ay hindi pa ngayon. At magpasimula siyang bugbugin ang ibang mga aliping lalaki at mga aliping babae. Siya'y kumain at uminom at maglasing. Ang Panginoon ng aliping yon ay darating sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga hindi tapat. Yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Katapat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat dapat sa mga palo, papaluin ng kaunti. At sa sino mang binigyan ng marami, marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo pang marami ang hihingin sa kanya. Let us pray. Father, bless your word. Nawa, Ama, ang inyong salita po ay magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, at masundan po namin ang ibig sabihin nito sa buhay namin, mai-apply po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay, Ama. Ang mensahe niyo po sa tanghaling ito. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, no? Ito pong binasa ko po sa inyo ay isa po ito sa mga napakahalagang itinuro ng Panginoong Jesus, no? Sa pagiging tapat. Sabihin niyo nga po, katapatan. So alam niyo po ba, mga kapatid, no, na hinihingi ng Diyos sa atin ang katapatan. Amen po ba? Lahat ng nasa atin po, tandaan natin mga kapatid to, no? Alam niyo ba na lahat ng nasa atin ay hindi atin? Amen po ba? Lahat ng bagay sa mundo, kasama tayo, hindi po tayo ang may-ari. Amen po? No? Ang Diyos po ang owner ng lahat, no? Yung kotse nasa iyo, yung bahay mo, yung pera mo, ang totoo po nun, hindi yan sa'yo. No? Pinahiram lang ng Diyos. Darating ang araw, kukunin niya yan. No? Pero may hihingin siya sa'yo. Paano mo ginamit? Di ba, no? Paano mo ginamit yung bigay ko? Iningatan mo ba? Pinagkatiwala ko sa iyo yan. So mga kapatid, kung binasa natin, paano ba ang katiwala ng Panginoon? Kung paano ba tayo maging mabuting katiwala sa Panginoon? No? So yan yung question sa atin. Ano? Paano ba magiging good servant? So mga kapatid, no, ang pagiging Kristiyano po, hindi lang tayo mga anak ng Diyos. Amen po ba? No? Ang pagiging pong anak, alam niyo po sa Middle East, pag ikaw ay anak, isa ka ring lingkod. Amen po ba? No? You are a servant. Naalala ko mga kapatid, no? Kinuwento ko na sa inyo to. May kapatiran tayo na nagkwento po, no, sa akin din po nito. Na kung saan po,
Di ba naalala niyo si Gokong Wei, isa sa mga tycoon, isa sa mga negosyante, no, na sila rin ang may-ari ng Sun, di ba? Sun Cellular. Naalala ko yung kanyang anak, di ba? Na isa sa mga naging, di ba? Isa sa mga naging, ibig sabihin po, tinitrain, no? Hinahasa niya sa business. So, alam niyo po sa business world, ang isang matalinong negosyante, hindi niya agad bibigyan ang kanyang anak ng mataas na posisyon. Ganun mga kapatid ang culture sa negosyo. No? Pag ikaw po ay negosyante at matalino kang negosyante, hindi mo ibibigay sa posisyon na mataas sa anak mo yung negosyo nyo. Kasi mga kapatid, papalpak yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan dumaan ng anak mo mula sa umpisa hanggang sa pataas. No? Walang nag-umpisa ng mataas, pababa. No? Kailangan mag-umpisa ka sa baba. So ang ginawa ni Gokong Wei, inutusan niya ang kanyang mga anak na maging trabahador. Kaya one time, naalala ko nung may kapatid tayo noon na nag-work, no? Sa Bandang Ortiga siya, o sa Makati yung opisina nila. Sabi niya rin sa kasama niya, sino yung Chinese na yun na kargador natin? No? Inuutusan ko eh. O susunod yan sa'yo. Sino po ba yun? Anak ni Gokong Wei yun. Anak niya ng boss natin. So, titingnan niyo mga kapatid, no? Nag-umpisa muna yung may-ari. Actually, may karapatan siya. Anak siya ng may-ari. No? Pero, bakit siya naging kargador? Bakit niya kailangan daanan yun? Kasi mga kapatid, kailangan niya munang maging servant. Tama ho ba? Para malaman niya, ano bang buhay ng mga servant? Ano bang buhay ng mga kargador sa opisina? Para malaman niya, tama? Para marunong tayong magtrato sa mga nag-work sa kumpanya natin, di ba? Hindi natin sila mamaliitin. Tama ho ba? Kasi sa kumpanya mga kapatid, kahit kargador ka, mahalaga ka. Tama ba? Hindi naman mag-ooperate ang kumpanya nyo kung wala naman nagtatrabaho sa baba. Tama ho ba? So, ganun din mga kapatid sa Diyos. Amen ba ron? Sa Diyos po, yung ating tinanggap na biyaya sa Kanya, itong mga kapatid ay idinadaan ng Diyos sa proseso. Unang-una, sabi ng Diyos, lingkod kita, maglingkod ka. Alam niyo po no, sa chapter 1, verse 1 ng Roma, pakinggan natin yung sinabi ni Pablo, no? Sino ba si Pablo? Alam niyo po ba si Pablo, mataas ang ranggo sa langit? Alam niyo kung bakit? Si Pablo lang naman ang sumulat ng maraming aklat sa Bagong Tipan. Lahat halos ng aklat sa Bagong Tipan, siya nagsulat. At ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ang mensahero ko sa mga hintil. Ibig sabihin, makakapunta ka sa iba't ibang bansa. Isa ka sa aking mga pinili. No? So, ibig sabihin po, privilege ni Pablo ang maging lingkod ng Diyos. At mataas ang kanyang katungkulan. Pero alam niyo ba, anong tawag ni Pablo sa sarili niya? Basahin ko Chapter 1, verse 1 ng Roma. Sabi rito, si Pablo na, ano pong sabi? Ano? Okay. Ano sa Ingles? Servant. Di ba sabi ni Pablo, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag na maging mensahero, ako'y inihiwalay para sa Ebanghelyo ng Diyos. Anong tawag ni Pablo sa sarili niya? Alipin. So mga kapatid, ganun din tayo. Amen po ba ron? Tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Tama po ba? Alipin tayo. Diba, no? Kasi mga kapatid, kailangan nating daanan ang pagiging lingkod. Amen po ba? Kaya ang Panginoon, may tanong ako, ang Panginoon ba na nasa lupa, alipin din ba siya? Alam niyo yung sagot? Oo. Di ba? Bakit, Pastor, ba't mo nasabi yan? Anong sabi ni Jesus na nasa lupa siya? Nandito ako para maglingkod, hindi para paglingkuran. Anong sabi niya, mga kapatid? Ulitin ko Anong sabi ni Lord Jesus? Nandito ako, ano sabi niya? Para maglingkod. So mga kapatid, pattern natin ng Panginoon, tama ba? Kung siya'y naglingkod, maglingkod din tayo. Amen po ba ron? Ipaglingkod natin sa Diyos ang buhay natin. Mga kapatid, hindi po atin ang buhay natin. Amen ba ron? Hindi tayo may-ari, no? Baka akala ng mga Kristiyano, yung buhay nyo, may karapatan kayo dyan. Sabi ni Pablo, wala na akong karapatan sa buhay ko, ang may karapatan na si Lord. Amen ba ron? Ang Panginoon na. Kaya mga kapatid, yung pagiging alipin, huwag nating ikahiya. Tama ba? Kasi tayo po ay tinawag dyan at umpisa lang po yan. Darating ang panahon, hindi ka na alipin, di ba?
ikaw ay pagdating ng panahon itataas ka naman ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nakihalin tulad siya sa atin, pero sa bandang huli, ano ang sabi ng Bible? Itinaas siya ng Diyos. Kasi mga kapatid, ang isang alipin kailangang sumunod. Tama ba? Sabihin nyo nga po, susunod ako. O, isa pa po, susunod ako. So mga kapatid, ang ating sinusunod ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kasi po, mayroon siyang mga utos sa atin na dapat gawin. At wala tayong karapatan tumanggi. Alam mo bang alipin? Walang karapatan tumanggi. Naniniwala kayo? Kasi alipin ka eh. Alam mo po ba ang alipin sa kultura po ng pagiging alipin? Sa Biblia po, kahit nung unang panahon pa, kahit walang Bible, pag alipin ka, wala kang karapatan. Ibig sabihin ganito, Tito. Pag binabayaran yung lingkod, may karapatan yung Tito kasi binabayaran Pero pag alipin, binabayaran ba? Hindi, no? Kasi pwede kang bigyan ng sweldo. Pero, hindi ka ang may-ari ng sarili mo, no? Kunyari ganito, yung basic na nagtatrabaho lang. Kunyari, natutulog ka, alas 4, no, ng madaling araw. Pag ang trabaho mo, alas 7, pag ginising ka ng amo mo, medyo galit ka, no? Kasi, amo, di ba, ano pa? Dapat alas 7 pa ako magtatrabaho, ba't ginising niyo na ako, di ba? May karapatan kang magreklamo, pero ang alipin, wala. Ang alipin, alas 2 ng madaling araw, dahil may amo ka, hindi ka pwedeng magsabi na, amo, ano ba yan? Nagpapahinga pa ako. Up, trabaho. Trabaho, alipin kita. Yes. Opo, amo, no? Well, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magreklamo. Amen ba ron? So, ganun mga kapatid, no? Yung obligasyon natin sa Diyos, no? Mayroon tayong obligasyon sa Kanya. Kaya, mga kapatid, kailangan manariwa sa atin. Oo nga pala, no? Kasi, ano pala ako, no? Lingkod pala ako ni Lord, alipin ako. Ibig sabihin po, ang ating pinaglilingkuran, dapat blessed tayo kasi alam natin na ang pinaglilingkuran natin yung pinakamataas sa lahat. Amen ba ron? Siya yung tumawag sa atin. So, mataas talaga ang katungkulan natin, pero kailangan sumunod tayo doon sa tumawag sa atin. Amen ba ron? Hindi tayo ang may-ari ng ating mga sarili. So, mga kapatid, ano ba yung ipinagkatiwala ni Lord sa atin na dapat maging tapat tayo? Amen po ba? Dapat tayong maging faithful. Sabihin nyo nga po, faithfulness. Isa pa po, katapatan. Ayan. So, mga kapatid, no, tanong, tapat po ba tayo sa Diyos? Yan ang tanong. No? So, bigyan mo kayo ng idea, no? Alam niyo po ang katapatan, parang sa bahay lang yan, no? Isang example. Halimbawa sa bahay nyo, pag tapat ka sa bahay, kailangan, binabayaran mo yung amilyar ng bahay mo. Kami ganon. Kailangan, nililinis mo. May mga ganyan, no? Pagtapat ka naman sa iyong katipan, partner, hindi mo yan lulukuhin. Mga ganon, ano? Magiging tapat ka. Yung katapatan mo kahit saan applicable. Tama ba? Sa trabaho, sa work. Pag hindi ka tapat, anong ginagawa mo? Halimbawa, trabahador ka sa Pure Gold, no? Pero anong ginagawa sa... Minsan, kukupitan mo. Tapat mo ba yon? Kukupitan mo yung pinagtatrabahuan mo. Anong pwede mangyari sa'yo pag nahuli ka na hindi ka tapat sa trabaho mo? Tanggal. Mga kapatid, sisante ka. No? Alam niyo po, ang katapatan, mga kapatid, kung dito sa mundo, no? Dito sa mundo, humihingi ng katapatan ang mga amo sa lupa, no? Paano pa kaya? Isipin niyo po, gaano pa kaya yung boss natin sa langit? Amen ba, mga kapatid, no? Katapatan ang hinihingi niya. Kung alam ng mga Kristiyano to, hindi po tayo magpapatumpik-tumpik, no? Susunod tayo sa kalooban niya. Kasi mga kapatid, may pananagutan tayo sa Diyos. Nakikinig po? Di ba mga kapatid, no? Ano man yung ating ginawa rito sa mundo, tandaan niyo po mayroon itong pananagutan sa Kanya. Yung mga sinabi mo, paano ka namuhay, ano yung loob ng puso mo, alam niyo po, lahat tayo magsusulit sa Diyos. Nakikinig mga kapatid, no? Yung oras mo, yung buhay mo, paano mo ginamit yan. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, ang buhay niyo hindi sa inyo, ako nagbigay niyan. Kaya maging tapat kayo sa akin. Kaya ano po yung unang bagay na gusto ng Diyos na tapat tayo? Basahin ko po sa inyo yung unang bagay, no? Una po, katapatan sa pananampalataya. Amen ba? So mga kapatid, no? Mahalaga, tapat tayo, no? Sa kautusan ng pananampalataya. Basahin ko po sa inyo yung Mateo, no? Samahan niyo ako. Mateo,
basahin ko po yung isang verse sa Mateo, no? Samahan niyo po ako. Mateo chapter 5. Okay, Mateo chapter 5. Basahin natin yung verse 18. Okay, eto, mga kapatid, no? Mateo 5 verse 18. So anong sabi ng Panginoon dito, no? Sundan niyo ako dito. Sabi rito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o ang isang tudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sunod natin yung basahin, verse 19. Ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro sa mga tao ang gayon ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat, ang sino mang gumanap at ituro ito, siya'y tatawaging, dakila sa kaharian ng langit. Isunod natin ang verse 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung hindi hihigit ang inyong pagiging matuwid sa pagiging matuwid ng mga iskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So mga kapatid, no, simpleng-simple ang sinabi ng Panginoon. No? Dito, hinihingi niya ang katapatan natin sa kanyang salita. Amen po ba? Kasi mga kapatid, pag sinabi natin kautusan, hindi lang yung kautusan ni Moises. Alam niyo ho ba sa Bible ang ibig sabihin ng kautusan? Kautusan ng pananampalataya. No? Basahin ko sa inyo yung Roma. No? Tingnan niyo to. Roma, okay, basahin natin yung salitang batas o kautusan. No? So sabi rito, Roma, basahin ko yung mga kapatid, no? Chapter 3 ng Roma. Okay, Roma chapter 3. Okay. Okay. Basahin natin yung Roma chapter 3, basahin natin yung verse 31. Okay. Okay, ano muna tayo ng 28? So basahin natin 28. Okay, ano pong sabi rito, mga kapatid? Okay, kaya nga, sabi ni Pablo, no? Ipinagpapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lang? Ano sabi ni Pablo? Diyos din siya ng mga hindi. Tuloy natin ang pagbasa. Iisa ang Diyos at ang kanyang pag-aaring ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang hindi pagtutuli ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tuloy natin ang 31. Niwawalan kaya natin ang kabuluhan, ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Okay, meron tayong tanong. Balikan natin. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Ano yung kanyang gusto? Sundin natin yung kanyang kautusan. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, ang hindi sumunod kahit sa pinakamaliit na utos na ibinibigay ko. Anong sabi niya? Itong sabi niya, no? Tatawagin siyang maliit sa kaharian. Ibig sabihin mga kapatid, pagdating ng kaharian ng Diyos, nandoon ka lang sa tinatawag nating margin. Alam niyo po ba yung salitang margin? Alam niyo po yung word na yun, yung ginagamit natin sa school? Pag sinabing margin, nandoon ka lang sa gilid, no? Hindi ka kabilang dito sa mga totoong pinagpala, no? Nandoon ka lang. Nasa kaharian ka nga ng Diyos, pero pinakamaliit ka. No? Ikaw yung sinasabi na nandoon ka lang, parang, kumbaga po, pasang-awa. No? Pero ang sabi ng Panginoon, yung mga sumusunod sa aking kautusan, sa pinakamalaki na pagsunod ng kanyang ginagawa, anong sabi niya? Tatawagin niyang dakila, no? Magiging kayong dakila. Ibig sabihin po, nandoon malapit sa Diyos, no? Kumbaga po, mataas ang ranggo mo, mataas ang posisyon mo. Ngayon baka sabihin natin, Pastor, okay na yon, basta pasok ako. Pero mga kapatid, hindi pwede. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ang sabi, no? Pag hindi tayo nag-iingat sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, tingnan niyo pong sabi, mga kapatid, di ba may sinabi kanina, kung hindi raw tayo susunod sa sinasabing, kung hindi natin lalampasan, may sinabi ang Panginoon, may kailangan tayong lampasan.
Kasi noong panahon niya, ang mga tao, sumusunod naman sila sa relihiyon. Kaya lang, ang sabi ni Jesus, yung pagsunod ng mga tao sa relihiyon, hindi pa talaga yung pagsunod na kanyang sinasabi, no? Ibig sabihin, may mataas pa siyang pamantayan, no? May demand pa siya. At ang gusto ng Panginoon na pagsunod, siya yung role model. Kasi sabi ni Jesus, itong mga Pariseo, sumusunod lang sila dahil tita, gusto lang nilang magyabang, gusto lang nilang may patunayan na, sumusunod kami sa aming pananampalataya, no? Para bang ano lang, pagyayabang, no? May pride. Pero ang Panginoon, ang gusto niyang pagsunod, eto hindi pinakikita sa tao. Tama ba? Hindi kailangan makita ng sino man, no? Ang pagsunod po, sabi nga, kahit ikaw lang, naniniwala po ba kayo, no? Ang tapat na sumusunod, kahit walang makakita sa'yo, gagawin mo. Di ba? Kasi ang gusto ng Diyos, hindi mo pinagayabang sa publiko na sumusunod ako, banal ako, magaling ako. Hindi ganun, ano? Sabi ng Panginoon, ang pagsunod po ay sa puso. Pananampalataya, no? Kaya nga, sabi ng Panginoon, kung hindi lalampas yung pagsunod nyo, kung hindi nyo lalampasan, itong mga Pariseo na to, ang sabi niya, ito yung nakakalungkot, hindi kayo maliligtas, di ba? Sabi niya. Kasi, hipokrito di ba? Kahipokritohan. So, ang sabi ng Panginoon sa atin, ang pagsunod natin sa kanyang kautusan ay dahil ang ating sinusundan, yung sinasabing kautusan ng pananampalataya. Amen po ba ron, no? May faith tayo, no? Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagsunod natin sa Panginoon, kung may pananampalataya tayo, gagawin natin yun, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo mahihiya. Sabi nga ni Pablo, pinagtitibay natin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba ron, no? So, mga kapatid, no, alam naman natin ang pananampalataya, biyaya ni Lord yan. Amen ba ron? No? Binigay ni Lord sa atin yan, no? At mga kapatid, iniingatan yan. Alam niyo ba ang pananampalataya, ang tawag dyan ng Bible, no, ay, ang sabi ng Bible sa atin, yan ang salvation natin. Kaligtasan natin yan, di ba? Galing yan sa biyaya ng Diyos, Sabi nga po natin, ito, ulit-ulitin ko na to. Ang pananampalataya, hindi yan galing sa atin. Amen ba ron? Kaloob yan. Regalo ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nag-create ng faith, no? Hindi tayo nag-create ng faith para ma-save tayo. Hindi ganoon, no? Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay grace ng Diyos binigay sa atin. Ang faith, isipin nyo, parang bahayan na hindi ikaw ang nagpagawa. Tama po ba? Yan po'y ibinigay. Ang kautusan ng Diyos, sabi nga ng Bible sa atin, Diyos din ang nagbigay sa ating puso. Di ba? Sabi nga natin kanina, walang bagay na galing sa atin. Tama ho ba? Lahat galing sa Diyos. Lalong-lalo na ang pananampalataya. Kaya sabi ng Bible sa atin, pinagtitibay natin ang law sa pamamagitan ng faith. Ibig sabihin, mga kapatid, pakaingatan natin. Maging faithful tayo dito. Di ba sabi ni Pablo, maging tapat tayo? Kasi sabi ni Pablo, ang pananampalataya, kailangan tapat tayo dyan. Hindi natin pwedeng tratuhin ito na walang value. Sabi nga, yan ang pinakamahalagang bagay, no? Basahin natin yung Romans 1. Tingnan natin yung 16. Tingnan nyo ito, mga kapatid, no? Romans chapter 1, basahin natin yung verse 16. Okay. Mga kapatid, sundan nyo ako, Anong sabi ni Pablo dito? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Tama po ba? Tayo ba nahihiya? Mga kapatid, hindi tama ba? Kung mayroon tayo dapat ikahiya, yung kasalanan, no? Pero yung nagligtas sa atin sa kasalanan, hindi dapat ikahiya. Yan. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya. Ibig sabihin, tapat si Pablo. Tama ba? Sa kanyang tinanggap sa Diyos. No? Mga kapatid, ganun dapat, hindi tayo nahihiya. No? Sabi rito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya mga kapatid, no? Kaya nga sabi ng Bible sa atin, yung pananampalataya na nasa atin, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, be faithful. Maging tapat tayo sa Kanya. Ikalawang bagay po, paano ba maging tapat sa Diyos? No? Para hindi tayo singilin ng Diyos pagdating ng araw. No? Hindi niya tayo sabihan na, ikaw, binigyan kita ng faith. Tinago mo lang Di ba, no? Kinahiya mo pa ako? Magano ano? Makasumpatan ka pa ni Lord niya, no? So, sabi ni Pablo, hindi ako nahihiya. No? So, ano pa yung iba pang bagay na dapat tapat tayo? Kailangan maging tapat tayo sa faith. Ito pa yung isa. Alam niyo mga kapatid, kailangan maging tapat tayo. Ito sa pag-asa
at pag-ibig na ibinigay ng Diyos. Amen po ba? So, basahin ko yung Hebreo. No? Ito mga kapatid, gusto ko po makita nyo to. No? Kasi crucial to sa ating kaligtasan. Hebreo, basahin ko po sa inyo to. Si mahalagang talata to. Okay, Hebreo, basahin ko yung okay, chapter 10 ng Hebreo, verse 23. Okay. Hebrews 10, verse 23. Okay mga kapatid, no? Sundan natin to, no? Kasi sabi natin kanina, maging tapat tayo sa pananampalataya. Ano yung kasunod? Tingnan natin. May sinabi rito si Pablo. Sabi niya, ingatan nating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Naalala niyo po ba yung 1 Corinthians 13? Di ba ang sabi ni Pablo may tatlong bagay? Faith, hope, and love. Naalala niyo po ba yan? Sa chapter 13 ng Corinthians? May tatlong bagay na mahalaga sa atin. Tama mo ba? No? Pananampalataya, pag-asa, at ano yung huli? Pag-ibig. Dito mga kapatid, yung pagiging tapat sa faith, dapat tapat din tayo sa pag-asa. Di ba? Sabi dito ni Pablo, ingatan yung matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag tayong mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Sir, naalala niyo ba itong verse na to? Sabi ni ba, tapat ang nangako, no? Tapat po ba ang Diyos sa atin? Yes, no? So sabi rito, tayo'y mga tinginan upang tayo ay mga udyukan sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Amen po ba? So dito mga kapatid, kung isipin nyo, no? May sinabi rito si Pablo na let us consider one another. Ibig sabihin po, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa. Amen po ba? At ang sabi rito, tingnan nyo po provoke unto love and to good works. Ibig sabihin po, pag tayo pong mga Kristiyano, kailangan pala, laging pinoprovoke natin, no? Hindi sa masama ang kapatid, no? Ibig sabihin, pinoprovoke natin na umibig at gumawa ng mabuti. Amen ba, mga kapatid? No? Kailangan ganun palang ugali natin, no? Ano ba bang kahulugan ng provoke? Sa palagay niyo po? Ano ba pag sinabing pinoprovoke ako Ano ba bang meaning ng pinoprovoke? Mga kapatid, no? Saan nyo ginagamit yan? Yung salitang provocation, pinoprovoke. Di ba? Tinutulak, tama? Pinupush. Ibig sabihin po, gumagawa tayo ng way para gawin ang isang bagay, mga kapatid, no? So alam niyo po, pagdating sa pag-ibig at mabubuting gawa, minsan kailangan i-provoke tayo Tama ba? Kailangan minsan i-push natin. Kasi ang tao, wala tayong kusa Naintindihan niyo mga kapatid, no? Minsan, madalas sa buhay natin, hindi tayo marunong magpusa. Kaya ang Diyos kadalasan ang gagawin niya, ipoprovoke niya tayo para gawin ang mahalagang bagay. Amen ba ron? Basahin natin yung verse 25. Tingnan niyo mga kapatid, diba? Sabi rito, tulad nito, provoke one another unto love and to good works. Bakit ba? At ito pa, tingnan niyo to, in connection sa verse na binasa natin. Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Nakita niyo to? So mga kapatid, ang ating pagkakatipon, alam niyo po, isa ito sa katapatan natin sa Diyos. Alam niyo ba yun? Mga kapatid, unless ka lang na may sakit talaga tayo, matanda na, o kaya may iniindang karamdaman, hindi ka na makakasama talaga, no? Makikinig ka na lang ng live. Pero kapag mayroon ka pang lakas, dumalo ka. Nakikinig po? Kailangan, kung mayroon kang karamdaman na hindi naman talaga matindi, kung mayroong chance, makiisa ka sa mga kapatid. Amen ba ron? Kasi mga kapatid, yan ay part ng ating love sa Diyos. Alam niyo ba yun? Ibig sabihin po, pag may pag-ibig tayo sa Diyos at mayroon tayong gawang mabuti, kasama yung pagdalo natin. Tingnan nyo, huwag nating pabayaan yung pagkakatipon. Bakit po kaya? Bakit kailangan once a week mayroon tayong gathering? Bakit kailangan once in a week nakikinig tayo ng Word of God? Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, yung ugali ng iba, hindi na nila ito ginagawa. Pero anong sabi? Sabi rito, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Mag-aralan kayo sa isa't isa, lalo na ngayon. Anong sabi ni Pablo? Malapit na. Anong sabi ni Pablo? Nalalapit na ang araw. Mga kapatid, ibig sabihin po, ang Panginoon paparating na. At ang gusto ng Panginoon na makita sa atin,
atin, natapat tayo sa kanyang gustong mangyari, nagkakatipon tayo. Amen ba mga kapatid, no? Gumagawa tayo ng mabuti, yung pag-ibig na nanatili. So mga kapatid, kung iisipin nyo, no, pag sinabing paggawa ng mabuti, alam mo napakalawak niyan, tama ba? Ano po ba yung mga paggawa na yan? Alam nyo, malawak yan, mga kapatid, no? Pagbibigay ng oras sa Diyos. Tama po ba? May oras ka para mag-pray. May oras ka para tumulong sa mga kapatid o sa ibang tao, no? Ipakita mo talagang, kumbaga nga po i-practice mo yun. Ano ba bang nakasulat pag sinabi natin good works? Romans 12, marami kang makikita doon, mga kapatid, no? May time ka ba sa Kanya? Sa pananalangin? May time ka ba para magkaloob? No? So mga kapatid, katapatan. Grabe, no? Ang lawak niyan, no? Tapat ka ba sa pera? Tapat ka ba sa oras? Tapat ka ba sa panahon? Tapat ka ba sa relasyon mo sa Kanya? So mga kapatid, ang lahat ng yan, maraming Kristiyano man yung binabaliwala. Akala nila, naiintindihan naman ako ni Lord. Pero magsusuri tayo sa Kanya. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, no? May hinihingi sa atin. Katapatan, di ba? So talagang hindi tayo pwedeng maging lukewarm sa panahon na to, no? Nasabihin natin na, naiintindihan naman ako ni Lord Alam niya yung aking problema. Pero ang tanong, mga kapatid, mahal mo ba talaga siya? Kasi kung hindi ka tapat sa Kanya, ibig lang sabihin noon, baka mamaya hindi mo na talaga siya mahal. Mahirap yun. Di ba, no? Na ang pagiging Kristiyano natin, hindi pala out of love. So ang sabi rito, ano sabi ng verse 26? Tingnan niyo mga kapatid, ha? Basahin natin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala. Ano pong sabi? May warning na. Di ba, no? May babala. Kung sinasadya talaga natin na hindi maging tapat kay Lord, at tayo ay namumuhay na sa pagkakasala, anong sabi? Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ano pong sabi? Mga kapatid, tingnan niyo po. Wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin po, kung ang kasalanan sinasadya na natin, kumbaga po, intentional na. Alam ng Diyos kung sinasadya mo na yung kasalanan, Iba kasi yung nagkamali tayo, iba yung hindi sinasadya Pero iba yung sinasadya. Ibig sabihin, alam mo talaga yung tama at mali, pero hindi natin ginagawa. Sabi ng Panginoon, wala na akong pwedeng ihandog sa inyo para kayo ay patawarin, di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon sa atin, one time nang gumawa ang Diyos ng pagpapatawad sa atin, Ibig sabihin po, yung redemption, one shot na ginawa sa Kalbaryo yan. Kaya, mga kapatid, hindi natin pwedeng ulit-ulitin ang patayin si Lord para lang tayo patawarin, Sabi ng Bible sa atin, wala nang handog na pwedeng ibigay si Lord kung sinasadya pa natin ang kasalanan. Kaya ang sabi sa atin, huwag nating pabayaan yung biyaya ng Diyos. Sabi nga, huwag nating sadyain magkasala kasi kung gagawin natin yan, wala nang natitira pa para tayo ay patawarin, Ibig sabihin, pwede pala tayong mahiwalay sa Diyos kung sinasadya natin ang pagkakasala. Tama ba mga kapatid, di ba? Baka may magtanong, Pastor, pwede bang mahiwalay? Pwede! No? Kasi kung hindi ka magpipersevere, kung hindi ka magtsatsaga sa Panginoon, mga kapatid, Kung hindi ka magtsatsaga, so, ibig sabihin po nun, wala kang pag-ibig talaga sa Diyos. Ganun yun, So, pangatong bagay, eto, Ano ba yung gusto ng Diyos na tapat tayo sa Kanya? Basahin ko po sa inyo, yung isa sa pinakamahalagang verse sa Bible, Basahin natin, mga kapatid mo, yung okay. Okay, basahin natin yung Hebrews chapter 3. Okay, eto, pinakamalapit. Saan tayo dapat maging tapat? Sa pananampalataya, sa pag-asa natin at sa pag-ibig sa Diyos. Pinag-isa na natin yung hope and love. Pero may pangatlo. Ano po ba ang kailangan ng Diyos sa atin na maging tapat tayo? Alam niyo po kung saan? Mga kapatid, eto na. Sa Kanyang salita. Hindi po ba? Sa salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming Kristiyano, na tapat sila sa sekta nila. Tapat talaga, Hindi sila uma-absent. Talagang tapat Talagang hanggat maaari, gagawin nila yung regulasyon ng kanilang sekta. Pero mga kapatid, may tanong ako. Tapat ba tayo sa leading ng Diyos sa atin?
Diba? Basahin ko yung Hebrews chapter 3. Basahin natin yung verse 7. Okay, tingnan natin to, mga kapatid. No? Okay, sundan natin to kasi yung verse 7, may sinabi rito si Pablo sa atin. Gaya nga ng sinabi ng Holy Spirit, tingnan nyo po ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, anong sabi nito mga kapatid? Tingnan nyo huwag ninyong, ano po? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Okay. Gaya ng, may salita, provocation, di ba? May ginamit ni Pablo. Gaya ng pagpuprovoke ng marami, gaya ng sa araw ng ginawa ng bansang Israel sa Diyos. Anong sabi ng verse 9? Basahin natin. Anong sabi ng Diyos? Doon sa disyerto, anong sabi niya? Tinukso ako ng inyong mga magulang. Ako'y sinubok. At anong sabi ng Diyos? 40 taon na nakita nila ang aking mga gawa. So meron dito, may sinabi rito ang Diyos. Ito Diyos na nagsasalita. Sabi ng Diyos, meron akong bayan na minamahal. Tama ba ang Israel? Pero nang dalhin ko sila para dalhin sa lupang ipinangako ko, hindi nakarating ang marami. Tama mo ba mga kapatid? Silang lahat ay namatay. Hindi sila nakarating sa kanilang paroroonan. Hindi sila, kumbaga po, nakaranas sila ng biyaya ng Diyos. Ang problema mga kapatid, makinig kayo, hindi sila nakaabot. Hindi sila nakarating. Kumbaga po, kung yung destinasyon natin langit, sila hindi na nakaabot sa langit, no? Sila ay hindi naligtas kumbaga. Bakit? Kasi ang sabi rito ng Panginoon, basahin natin, anong sabi? Tinukso ako ng mga magulang nyo. Dahil dito, anong sabi ng Diyos? Nagalit ako. Sabi ng Panginoon, nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi na lang silang nagkakamali sa kanilang puso, hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Kaya anong sabi ng Diyos? Basahin natin. Anong sabi ng Diyos? Aking isinumpa sa aking galit, hindi sila makakapasok. Tingnan niyo po yung sinabi ng Diyos, Hindi sila, anong sabi ng Diyos mga kapatid? Hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Alam niyo pong simbolo ng kapahingahan, kaligtasan. Mga kapatid, ibig sabihin po, pag ikaw ay tapat sa salita ng Diyos, pakikinggan mo yung kanyang tinig, makakapasok ka sa kaharian niya. Pero dito, maraming hindi nakapasok. Nakikinig po? Maraming hindi nakarating doon. Kasi mga kapatid, ang sabi, hindi sila naging tapat sa salita ng Diyos. Puro sila reklamo. Ganun mga kapatid. Bawat pagsubok, reklamo. Bawat problema, reklamo. Imbis ng gusto ng Diyos, umasa sa akin. Diba? Hindi sila nakapasa sa pamatayan ng Diyos. Reklamo. Alam niyo ba na yan ang pinakamatinding kasalanan ngayon ng mga Kristiyano? Mareklamo tayo mga kapatid. Marami tayong nare-reklamo sa Diyos. Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos sa atin para maibsan yung mga problema na sinasabi na practical natin problema. Ang problema ng Israel, madali lang naman kung magtitiwala sila sa Diyos. Ano bang mareklamo nila sa Diyos? Na sila ay nasa disyerto. Ganito lang, wala silang makain. Tama ho ba? Pagkain lang nila mana. Nung nasa disyerto sila, walang tubig. Sino na paborito nakarating sa Middle East? Mga kapatid ba? Si Sir Alan nakarating na. Ano ang meron sa Middle East? Ano ang lugar dyan na marami? Mas marami pong disyerto. So sa Middle East, mga kapatid, mahirap talaga magtanim doon. Diba? Sa Dubai nga lang nagtayo sila ng syudad. Pero ang Dubai noong araw, puro po disyerto yun Diba? Mahirap mabuhay doon. Ngayon, ang Diyos, kung isipin nyo, bakit ang Israel, siguro hindi natin maalis kasi mainit, walang tubig, di ba? Mahirap mabuhay. Kaya ang gusto kasi ng Diyos, magtiwala sa Kanya, Nilagay ko kayo dito, kasama niyo ako, hindi ko kayo pamabayaan. Pero anong ginawa ng Israel? Reklamo. Puro tayo reklamo, Lord, hindi mo na ako magsiserve sa inyo, Wala akong pera Lord, wala akong ganito Lord, kailangan ko ng ganito, di ba? Puro tayo reklamo, Pero alam nyo, ang kasagutan lang naman ay, Lord, alam ko nandyan kayo. Ano po ba ang dapat kong gawin para mag-please ko kayo, di ba? Hindi na ako magre-reklamo, Lord. Ang gagawin ko na lang, kahit pag nabibigatan ako, Lord, anong dapat kong gawin? Alam ko nandyan ka. Di ba sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng karne. Binigyan sila ng mga ibon ng Israel. Di ba nakakain sila? Lord, wala kaming ganito. Binigyan sila. Ibig sabihin mga kapatid,
Kahit nasa disyerto ang buhay natin, kung ang Diyos kasama natin, maging tapat lang tayo sa Kanya, bibigyan niya yung kailangan natin. Amen po ba? Ibibigay niya. Kaya lang mga kapatid, ang ayaw ng Diyos, reklamo. Di ba? No? Reklamo. Mahirap po ang pagiging reklamador na Kristiyano. No? Hindi tayo i-bless. Yung reklamo tayo ng reklamo na kulang ganito, wala akong ganito. Ang bigat, Lord, may obligasyon ako sa ganito. Ang gusto ng Diyos, ako munang sundin mo, yung salita ko muna. No? Meron akong sasabihin sa iyo, maging open ka muna. Kasi mga kapatid, nandiyan ang blessing sa salita ng Diyos. Pero kung tayo po, pagbibigyan natin yung puso natin, ganun yung sabi ng Bible, mag-ingat kayo mga kapatid, baka sakali mayroon sa kanino man ng pusong masama na walang pananampalataya na nahihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Di ba mga kapatid? No? Di ba? Baka mamaya yung puso nyo pala, wala naman talagang faith di ba? Kaya katapatan sa salita ng Diyos sa panahon natin, napakahalaga niyan. Palitan natin yung reklamo ng faith sa kanyang salita. Mga kapatid, may tatlong bagay na mahalaga ngayong 2026. Tandaan nyo, no? Katapatan sa pananampalataya, katapatan sa pag-asa at pag-ibig, katapatan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, binasa ko sa inyo lahat ng mga talata, maging tapat tayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, di ba may sinabi ang Bible sa binigyan ng maliit, anong sabi ng Bible? Hihingin din ng Diyos yung naging resulta. Kung yung ibinigay niyang biyaya ay naging mabunga. Ito rin ang sabi ni Lord. Yung binigyan ko ng malaki, ano din ang ina-expect ni Lord? Pag binigyan niya ng malaki, hihingin niya rin kung ano ang naging bunga ng kanyang ibinigay. So mga kapatid, no? Kung binigyan ka ni Lord ng 100, ina-expect ni Lord, ang babalik sa kanya ay 200 at 300 pa dito. Pag binigyan ka ni Lord ng 500, ang ina-expect ni Lord na ibabalik mo sa kanya, dito magano? 1,000 to 1,500. Triple na yun. No? So, yung binigyan ni Lord, pag binigyan ka ng 100, huwag mong sabihin, Lord, ito na yung 100. Kasi ang gusto ni Lord, makita niya, dodoble yan. Kasi mga kapatid, yung ibinigay ni Lord, mahalaga. Tama mo ba? Mahalaga yung ibinigay niya. Hindi pera ang pinag-uusapan dito, pananampalataya. Kaya mga kapatid, yung faith na nasa inyo, no? Huwag natin yung baliwalain, pahalagahan natin, pagyamanin natin. Tama mo ba? Kasi mga kapatid, sisingilin tayo ni Lord pagdating ng panahon. Ganun po yun, ano? Ano yung ginawa mo sa lupa nung nandun ka? Yung nang ibigay ko sa iyo ang pananampalataya, nang ibigay ko sa iyo ang kalakasan, ginamit mo ba sa akin? No? Ginamit mo ba sa akin yun? Baka mamaya, ginamit mo na sa sarili mo. Di ba sabi kanina sa kwento, no? May alipin na pinagkatiwalaan. Anong nangyari doon sa alipin? Nung malaman niya na yung kanyang amo matagal pang babalik, anong ginawa niya? Imbis na maging tapat, anong ginawa? Naglasing. Tama ko ba? Yung ibang alipin doon, pinagbubugbog pa niya. No, kasi tingin niya, matagal pang dumating yung amo ko, di ba? Ako ang boss dito. So, nag-asta siyang boss din. Isang araw, anong nangyari po? Dumating yung amo. Nahuli niya, binugbog yung ibang mga alipin, yung pinagkatiwalaan niya, hindi naging tapat, bagkos, nag-astang hari din. So sabi ng amo, walang Diyos, pinagkatiwalaan kita, pero hindi mo ginawa. So anong sabi ng Panginoon? Hindi ka na isasama sa mga tapat. Hindi ka kabilang, di ba? Pwede ka pang tanggalin sa trabaho. Mga kapatid, sa araw na to, ang sabi ng Diyos sa atin, be faithful. Amen po ba? Maging tapat tayo sa Kanya. Sa panahon, anumang mayroon sa atin, maging tapat tayo. Kasi mga kapatid, tandaan natin, hindi atin yung nasa atin ngayon. Tama ba? Ito sinasabi ni Lord sa akin, Pastor John, pinagkatiwalaan kita ng pangangaral. Di ba? Maging tapat ka, mangaral ka hanggat may panahon. Gawin mo kasi accountable ka. Di ba? Accountable ako sa Diyos Alam niyo, pag tinawag ko mangaral, sabihin ko, Lord, nakakatamad. Ikalawa, wala akong salary dito. Lagdip lang ng mga kapatid. Anong gagawin ko? Paano kami mabubuhay? Trabaho na lang ako. Anong sabi ni Lord? Tinawag kitang maging tapat Di ba? Parang mangaral. Ba't hindi mo ginawa? Alam niyo mga kapatid, baka ngayon hindi niyo na ako kasama. Baka patay na ako. Pinarusahan na ako ng Diyos. Ganun po yun, Kasi ang pagkakatawag ng Diyos sa akin, dapat kong gawin. Yan din ang sabi ni Pablo. Tinawag ako ni Lord dito.
Kailangan ko maging tapat. Kayo mga kapatid, saan kayo tinawag? Maging tapat kayo doon. Tinawag ba kayo sa ministry na to? Maging tapat kayo. Kasi mga kapatid, tandaan natin, magsusuli tayo kay Lord pagdating ng panahon. No, kaya, Lord, tapat po ba ako? Kung hindi po, remind niyo ako. Kailangan ko maging tapat. Kailangan. Mga kapatid, let us pray. Manalangin tayo. Praise God. Ama, nawa maging tapat kami sa inyo. Sa lahat ng panahon, sa buhay na ngayon mayroon kami, sa status, kung ano man po, maliliit na bagay man na nasa amin o malalaki, na ipinagkatiwala nyo, talento, ministry, buhay, kayamanan, finances, ano man Ama, nawa maging tapat kami. Dahil hindi po kami ang may-ari nito, kundi kayo. Nawa Ama, maging accountable kami sa lahat ng bagay. Maging accountable kami sa inyo dahil mananagot kami. May pananagutan kami sa inyo. Ama, nawa ang biyaya na aming tinanggap, pakaingatan namin, bigyan namin ng halaga, ipaglingkod namin sa inyo. Dahil Ama, sabi ni Pablo sa amin, malaki ang aming pagkakautang sa inyo. Naligtas kami, hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil sa inyong biyaya. Kaya Ama, malaki po ang aming pananagutan. Sabi nga po ng inyong salita, ang pananampalataya ay tulad sa isang perlas na mahalaga, a pearl of great price, na kung saan ang ito'y matuklasan, pinahalagahan ito ng nakapulog, ng nakakita, at inari niya itong kayamanan. Ama, kayamanan namin ang inyong biyaya, kayamanan namin ang inyong salita. Kaya Ama, turuan niyo kami, maging tapat, huwag namin baliwalain ang mga panahon ng paglilingkod namin. Ang buhay na minsay pinahiram nyo, gamitin namin ito. Dahil Ama, nalalapit na ang panahon. Sa panahon ito Ama, na ang mundo ay nasa gabi dahil maraming tao ang hindi magiging tapat sa inyo. Ama, sabi nga po ng isang mangangaral, kung ang lahat ng tao sa mundo hindi magiging tapat, ako ay magiging tapat pa rin. Ama, nawa ito ang maging aim namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Kung di man maging tapat ang marami, kung mag-isa na lang ako, magiging tapat pa rin ako sa inyo. Ama, nawa ang katapatan namin, iukol namin sa inyo. Iukol namin sa Ebanghelyo. Dahil lahat kami ay magsusulit. Lahat po kami ay tatanggap ng gantimpalang nararapat. Sa tanghaling ito, Ama, sa hapong ito, pagpalain niyo ang mga kapatid. Makita niyo po ang katapatan ng aming mga puso sa inyo. Ito ang aming panalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen, mga kapatid. Sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, sa ating pong mga biyaya po na tinanggap sa Kanya. Mga kapatid, hinihiling ko kay Kalen ng mag-gitara. At awitin natin itong na to. Itong Seek ye first the kingdom of God. Awitin po natin. Hallelujah. Habang tayo po'y nagkakaloob sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Panginoon. Manalangin tayo, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito na kami po ay nakatapos ang aming mga gawain. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pastor na nagbigay ng kaliwanagan tungkol sa buhay namin sa mundong ito. At nagpapasalamat po kami sapagkat ang bawat isa sa amin ay nagising sa mga kapiling ng aming Panginoon na Yes, kami po Lord Jesus. ay maging tapat sa Kanya. Yes, Panginoon. At ang kabayaran po nito, ang katapatan na ibinibigay namin sa Kanya. Yes, Lord Jesus. Higit pa roon sa aming inaakala. Yes, Lord Jesus. Kaya Yes. Panginoon, sa masandaling ito, naway Yes. ang taong ito ay magbigay sa amin ng paunang gawain Yes, Lord na Jesus. ano man ang aming gagawin sa bayang ito ay maging tapat kami Yes, at Lord masunurin Jesus. sa aming mga buhay. Yes, Lord Pagkat yan Jesus. ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Yes, Na ang Panginoon. kanyang pangako ay kami po ay magbigay Yes, sumunod sa kalooban niya yes, sapagkat ang lahat nito ay may ganting pagpapala sa amin. yes, Lord Kaya Panginoon, huwag nawa kaming maging makasarili Yes, Panginoon. sapagkat sabi nga sa Biblia na kung nagbigay ka, lalong higit na ibibigyan ka pa Yes. ng marami. At Yes. kung ikaw ay hindi magbibigay, Yes, hindi ka rin niya bibigyan sapagkat alam ng Panginoon na yes, sinasarili mo lang ang kanyang yes, kayamanan na ibinigay sa iyo. yes, Lord, salamat po naway sa aming pagtapos, yes, maging kaayaya nawa ang bawat isa sa amin. yes, Na kami po ay maging yes, ligtas sa aming sa mga kapamakan. At ang aming mga buhay, Panginoon, ay iyong pong ingatan. Panginoon, salamat. yes. Salamat sa iyong paalala sa amin. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Ama, tinatalaga namin ang tahanang ito ng Tito Romy, Tita Mirna, de los Reyes Residence. At patuloy, Ama, pagpalain niyo ang tahanang ito na kahit once a month ay pinagdadausan po namin ng pagsamba. Nawa, Ama, pagyamanin niyo sa mabubuting bagay ang tahanang ito at ang inyong biyaya ay inyong ibubuhos sa mga kapatid namin sa tahanang ito. At sa lahat ng nandito ngayon at sa nakikiisa sa inyong sangbahayan. Pagpalain niyo, Ama, ang mga kapatid, ang mga nagtatapat, lalo't higit, Ama, dahil ang gantimpala niyo'y inilaan niyo na sa inyong mga anak na matatapat sa inyo. At Ama, sa mga nagkukulang, na may panahon, nagkukulang kami. Ama, remind us na ibalik namin ang aming integridad, ang pagpapahalaga sa pagsunod namin sa inyo. Dahil Ama, hinahanap niyo po ang katapatan sa amin. Kaya maging tapat kami sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, O Diyos, na inyo pong ipinagkatiwala sa inyong mga anak, anumang ministeryo ito, gawin po namin ito ng matapat na kung saan yung paglilingkod na ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ama, pagpalain niyo ang bawat isa, ang mga naka-online ngayon na nakikinig ng inyong salita, sila din po'y maging tapat, Ama, sa biyaya na kanilang tinanggap. Sa ating Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, na tinawag tayo sa biyaya upang pagyamanin ang biyayang ito, samahan tayo ng Panginoong Hesus, samahan tayo ng Holy Spirit, hanggang sa muling pagdating ni Hesus, upang ang lahat ng tao'y sasamba at kikilala sa Kanya, sa Diyos nating tapat sa atin, na kailanmay hindi nagkulang, itinataas natin ang Kanyang pangalan, sa pangalan ni Hesus. Amen, Amen, at Amen. Amen. Magandang hapon po sa lahat ng naka-online ngayon. God bless po sa inyo mga kapatid.
Sa mga naka-live po, God bless, Tito, God bless sa mga kapatid natin. Yes po. Ano ito, ma'am? Tita J, may worship service mamaya sa Caloocan uli. Ay! God bless. God bless, Tita.